Pakinggan po natin ang pagpapaliwanagin ng isang abogado o law professor patungkol po sa warrant na binabanggit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla laban kay Senador De La Rosa o Bato. Para maliwanagan po tayo, mas maganda yung nagpapaliwanag mga abogado. May tanong, may sagot yung abogado. Naalala ko nung araw, nung kinuha po nila si Duterte, nagkukumawag sila pumunta sa Korte Suprema. So walang nilabas na sagot ng Korte Suprema kaya nailipad si Duterte sa The Hague. Ayun, ito si Duterte, sa Bato, sa pamagitan ni Torion, kanyang abogado. Yung abogado ni Apollo Kibuloy, si Torion. Takbo sila sa Korte Suprema. Wala pa naman pala nakalabas. Ang masakit niyan, doon sa petisyon niya, parang inuutosan niya Korte Suprema. Aba, ibang klase ito Ibang klase yung petisyon ni Bato. Aba. Parang mas mataas pa sa Korte Suprema. Pakinggan natin, mas maganda. Pakinggan na lang natin yung paliwanag ng isang abogado, Professor. Paulo Tamase, ang Assistant Professor po Paulo ng University Tamase of the Philippines College of Law. Attorney Paulo, magandang umaga. Magandang umaga, Alvin, at yung mga tagapakinig. Opo, give us your insights. Si Senator Bato pumunta sa Korte Suprema to ask for a TRO for an alleged arrest warrant sa ICC na parang sinasabi, wala namang ganoon. Wala namang nagpipresent na meron ng arrest warrant. So, what is there to restrain? So, tama po na concern yun, no? With the caveat po na hindi ko pa ho nababasa yung petisyon na inihain nila ni Senator Bato at nag-rely lang din po ako sa reporting ng media. Mukhang naghain po ng isang petition plus may application ng temporary restraining order upang itigil na po raw yung pag-aresto sa kanya base doon sa supposed di umano na warrant. Ngunit tama ka, Alvin, wala pang may issue na warrant yung korte at isa sa mga key na requirements bago magkaroon ng kaso o bago umuusad ang kaso, lalo na sa level ng Korte Suprema, ay kung mayroong tinatawag na actual case or controversy. Mayroon ba talagang gusot na pwedeng resolbahin yung korte? Kung wala naman po yung warrant so far, nag-rely lang din po tayo sa puro-puro, hindi po malinaw kung ano po yung ipatitigil ng korte doon. Kadalasan po ang consequence po nun ay dismissal ng petition. Kung maglabas man po ng warrant in the future, hindi naman po mabubuhay yung kaso na wala talagang buhay pagdating doon. Pero may kapangyarihan ba ang korte na porsahin yung concerned agency na, ilabas mo yung warrant? Kasi for all we know, baka yun lang naman ang pakay ni De La Rosa na malaman once and for all kung meron nga bang arrest warrant na pipersahin ng korte ngayon yung concerned agency na, ilabas niyo yung warrant kung meron man. Yun po yung sini-theorize din ng mga nagbabantay, baka way po siya para maipalabas yung warrant. Sa palagay ko po, and again yung caveat na hindi ko pa nabasa yung petition, mahirap po gawin ng korte yun. Yung paglalabas po ng mga dokumento, foreign documents, or international documents gaya nitong arrest warrant ng ICC, hindi po yan typically na ipinag-uutos ng korte kasi wala naman pong tinatawag na ministerial duty. Yung mga agency natin na ipalabas kaagad yan. So, mahirap po hanapan ng basehan sa palagay ko. So, ibig sabihin, kung ikaw ang pumunta sa korte, responsibilidad mo na ilabas yung mga yun. Hindi yung uutusan mo kami, parang ginamit mo kami para mapalabas ang mandamento di aresto kung meron nga. Tama po, At kung titignan po natin yung particular na issue ng warrant, ang warrants po, kahit sa batas sa Pilipinas, yung mga warrants na ini-issue ng RTC, hindi po open yung proseso niyan nung pagdedesisyon ng husgado kung mag-i-issue na po ng warrant of arrest o search warrant. Bahagi po ng pag-i-issue nun ay yung surprise. Kasi kung alam ho ng tao na may warrant na,
mayroon pong tendency or probability na baka lumikas ho siya o tumakas ho siya mula doon sa aresto. Tama. So bahagi po talaga ng warrant, no, kadalasan yung mga proseso na ito, ex parte yung tawag. Isa lang yung nakaharap sa huwes, yung partido lang na nag-a-apply ng warrant. So kadalasan yung estado. Hindi po talaga siya open na proseso. Part po talaga yung surprise doon. Okay, ngayon, ipagpalagay natin na meron ngang warrant of arrest galing sa ICC. Hindi po namin alam pareho ni Atty. Paolo kung meron na, theoretical. Ipagpalagay natin meron nga. Paano proseso noon, attorney, sa pag-execute ng warrant na yon? Yan ba'y parang kagaya nung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? O dahil may patakaran na nilabas yung Korte Suprema related to that, yun ang gagamiting procedure? Sa palagay ko lang po, no, yung proseso po ay mas malapit doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. At mahalaga po kasi na tignan yung pagkakaiba ng warrant of arrest na ini-issue ng ICC doon sa proseso na tinatawag natin na extradition. No, yun po yung matunog na salita ngayon. Yung extradition po ay isang pamamaraan kung saan ang isang akusado sa iba pang estado ay sinesurrender nung estado kung nasaan siya, no, upang humarap siya doon sa mga proseso doon sa kabilang estado. Yung doon sa pagbigay ko ng definition na yun, ang malinaw po na salita doon ay estado, no, state. At kung titignan natin yung patakaran na inilabas ng Korte Suprema ukol doon sa extradition, medyo no, yung timing niya perfect din na lumabas siya ngayon. Yung patakaran ho na yun mismo, paulit-ulit po yung pagbabanggit na requesting state. In fact, yung definition na binibigay niya doon sa extradition, ang nababanggit lang po doon ay requesting state. No? So, iba pa hong bansa. At sa kaso ho nung ICC bilang isang korte na ginawa sa pamamagitan ng mga kasunduan o treaties ng iba-ibang estado, may sarili po siyang existence, may sarili po siyang personality na hindi po siya para hulang isang estado. No? So baka hindi po siya nakapaloob doon sa rules of extradition na inilabas ng Korte Suprema. Sorry, Atty. Paolo, you're saying is parang hindi siya applicable, hindi siya swak doon sa nilabas ng Korte Suprema, hindi yun applicable, hindi yun yung gagamitin. Opo, no? Kaya lang po siguro napaisip yung mga tao kung yun po yung gagamitin kasi nga po yung timing na lumabas po siya ngayon. Pero matagal na pong binabalak or pinaplano ng Korte Suprema itong rules na ito batay doon sa timeline, doon sa rules na inabas nila. So, pero hindi po siya applicable sa palagay ko po. Kasi hindi nga po estado ang hihingi doon sa magiging sa servan ng warrant of arrest kung si Senator De La Rosa po iyon. Yung International Criminal Court po mismo na hindi naman po isang estado. So hindi po siya nakapaloob doon sa rules na inilabas ng Korte Suprema. Now it makes sense, Atty. Paolo. Kaya siguro kaya pumupunta sa Korte Suprema ngayon yung kampo ni Senator Bato dahil alam na rin nila na hindi uubra yung sinasabing magkakaroon muna ng hearing, 'di ba? Kukunin muna yung consent ng ganito. Hindi yun yung uubrang patakaran. Ang gagawin is similar to what the government did to the former president. Baka kaya siguro pumunta siya sa Korte Suprema, nagpasaklolo. Opo. So, posible po talaga yun, no, na yung paghain ng petition ay isang legal strategy upang puwersahin to nudge yung court po, no, na maglabas na ng ruling kung pasok na ho ba yung rules on extradition dito sa mangyayari na arrest, kung may mangyayari man po na arrest laban kay Senator Bato. Ngunit kailangan din po mag-ingat kasi ng korte doon sa paghimasok po, pagpasok doon sa issue ng international criminal law. Mayroon pong ibang korte na gumagalaw riyan, no? At may mga obligasyon ng Pilipinas na nagpapatuloy bagaman lumabas na tayo doon sa treaty ng ICC na kailangan pa rin po nating gampanan at galangin. So iba po talaga siya na proseso yung kung makikialam po yung korte natin, yung mga korte natin dito sa proseso na ito, baka makaapekto din po siya doon sa mas malaki na international order ukol doon sa mga arrest warrants sa ICC, sa International Criminal Court. So prudence po, pag-iingat laban doon sa pagpasok kaagad doon sa issue na iyon. Lalo na po kung wala naman pong warrant pa, kung hindi pa naman po lumalabas. One last, attorney, kung kayo ang tatanungin, may violation ba kung uulitin ng gobyerno ang the same procedure na ginawa kay Duterte dito kay Senator De La Rosa? Legally speaking,
may nakita ba kayong violation kung ipa-aresto din at ito-turn over ng gobyerno sa ICC si De La Rosa? Sa palagay ko po, wala po. No? At mahabang explanation ito na dapat na isulat. Ngunit Wala. yung gist na lang po, Hmm. yung proseso po nung pag-aresto kay President Duterte, no, mga ilang buwan na, ay sumusunod po kasi siya sa RA 9851 or yung Philippine Act on Crimes Against Humanity. Yung mga patakaran po na iyon, hindi naman po talaga detalyado. So, yung pag-surrender kay President Duterte sa ICC, yun po yung base sa mali na patas na pagbabasa ng ehekutibo kung paano nila gagalangin yung mga obligasyon nga natin sa ilalim ng Rome Statute. Hindi po siya proseso na judicial o hindi katulad sa Pilipinas. So, on the basis of the fact na mayroon naman po talagang warrant na inailabas, na pumayag tayo dati sa Rome Statute na kung maglalabas ng warrant ay tatalima tayo, susunod tayo. Mukhang sinunod naman po yung proseso na yun. No? Malinaw, importante po na i-highlight na nung si President Duterte po ay sinurrender ng Philippine authorities sa ICC, hindi naman po yun na gusto lang nila i-surrender. Sinurrender po yun kasi meron pong warrant. So may warrant po na lumabas mula doon sa korte na iyon. So palagi ko po sumusunod siya sa proseso. So in mali yung, kasi pag napanood mo yung mga supporters ng dating Pangulo, ang term na ginamit nila, kinidnap. Kinidnap si dating Pangulong Duterte. So mali yun. Mali yung sinabing kinidnap. So palagi ko po, no, mali po. Siguro part of it is also political posturing. Mas madali po intindihin yung konsepto ng kidnapping kaysa doon sa warrant, surrender, no, lahat po ditong mga legal terms. Ngunit mahalaga din po kasi na maging level-headed po tayo, no, sa pagtingin sa proseso na ito. At yun nga po yung mahalaga, may proseso po na nangyayari at gumagalaw ngayon sa ICC. Hindi naman po guilty si Pangulong Duterte pa. No, dadaan pa po yun sa napakahabang proseso na kung tutusin nga, yung mga naging biktima ng drug war, hindi naman sila dumaan doon sa proseso na iyon. So, batay din po doon sa obligasyon natin sa Pilipinas, mahalaga po na sundin natin yung proseso na nangyayari ngayon doon sa ICC. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Attorney, thank you for the insights. Naliwanagan po kami. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang UP College of Law, Attorney. Maraming salamat din po at magandang umaga. Si Attorney Paolo Tamase, Assistant Professor ng UP College of Law. So, naliwanagan tayo, pare-pareho. Professor, yung nagpaliwanag tungkol sa inihindang problema ni Senator Bato na dati ang tapang yan eh. Dating nagpapakulong, ngayon, siyahang ikukulong. Kanya lang ang pinagkaiba, pag kinulong ka sa Pilipinas, kaning baboy ang kakainin mo. Pero pag sa kinulong ka sa The Hague, sa Netherlands, masarap at meron ka pang doktor na nagbabantay. Sa bagay, sabi naman ni Bato nung araw, sasamahan niya ang kanyang pohon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, patunayan mo ba to? Patunayan mo na kasalanan mo kasi yan Bato eh. Naging tuta ka ni Duterte. Naging sunod-sururan ka. At dinidinay mo pa, hindi ka DDS. Ang yung pohon na si Duterte ang nagsabi, yes, Senador Bato, DDS yan. Pinahamak ka ng pohon mo. Ngayon, na-realize mo na ba? O kayong mga nanonood ng video ito, marirealize nyo ba? Alam nyo, meron naman kayo sariling utak eh. Ba't din nyo gamitin? Ba't kailangan magpahalipin kayo sa mga ibang tao? Oh. Wala yan eh. Ginusto mo yan. Eh di harapin mo ang katotohanan. Total, pinangakuan mo naman siya. Eh wag mo sirain ang pangako mo sa kanya. Nasasamahan mo siya. Yun ang masasabi ko lang dyan, Bato. Oh.
at lumambot ang bato. Isipin nyo, biglang bumahag ang buntot. Takbo ka agad sa Korte Suprema. Napakaganda ng paliwanag ni Professor Professor, Assistant Professor sa UP College of Law. Na wala pa naman, ano ba gagawin ng Korte Suprema? Wala pa eh. Diyan mo makikita, ang dating nagpapakulong, takot makulong. Yan ang totoo. Diyan natin makikita ang katarungan ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan. Yung data nasa PNP mismo. 30,000 ang pinapatay ng maggamong yan. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Bato Tokang. Wala silang ginawa kundi magpapatay ng tao. Parang wow na wow sa dugo ng kanilang kapwa Pilipino. Ano yan? Siguro nanonood kayo, nakita nyo paano ginagawa ni anong sabi ni Digong? Amunin nyo silang manlaban para mapatay nyo sila, sabi niya. Sige, isipin nyo. Ito naman mga pulis na bangag yata. Patay dito, patay daw. Kasi nga may bayad. Sino nagsabing may bayad? Naalala niyo yung pulis na biglang nag-resign? Tapos pumunta sa PCSO, si Rowena Garma. Ano sabi niya? Binabayaran ang bawat papatay ng pulis. Pag hindi namatay, ang sabi niya, iriripan yung gastos ng pulis. Kasi utos ni Duterte yan, patayin sila. Amunin nyo sila. O bigyan nyo pagkakataon na manlaban para mapatayin nyo na sila. Wow na wow po sila sa dugo ng kapwa Pilipino. Mga demonyo kasi sila eh. Dapat lang magdusa kayo. At hindi lang kayo. Yan. Meron na. Meron pa susunod yan. Sunod-sunod na kayo yan. Kayo mga tuta ni Duterte. Okay lang yan. Total naman, nagpasasa kayo sa buhay dito sa lupa. Dito sa Pilipinas. Di matikman nyo naman ang ibang lupa. Yan, kaya nakakatusero na si dati Senator Trillanes, ha? Nakakatusero na. Hindi niya siya makakasuhan kasi wala kayong makita. Itong ginawa ni Bongo. Pati yung damit na sinusuot ni Trillanes, pinipintasan niya. Pinipintasan niya. Ngayon. Anong masasabi nyo ngayon? Ang totoo niyan, ano na kayo? Kumbaga sa chess, checkmate na kayo. Kayo mga Duterte, okay? Trillanes. Yan. Kaya harapin nyo na lang po ang katotohanan, tanggapin nyo ang katotohanan, at dapat kayo magbayad sa inyong mga kasalanan pagpatay sa mga tao, kapwa Pilipino. Masyado kayong parang uhaw na uhaw kayo sa mga dugo ng kapwa nyo Pilipino. Ito namang ibang Pilipino, binoboto pa ang mga mamamatay tao na ito. Ewan ko. Sinusuportahan pa. Sa bagay, wala tayong magawa. Sino ba kakampiyan ng mga demonyo? Di kapwa nila demonyo. Ako, hindi naman ako demonyo, kaya hindi ako kumakampi sa kanila. Ano po? May mga panahon din kayo. May kanya-kanya tayong panahon.
Pero masasabi ko, face the reality. No one is above the law. Sabi ni dating senador at mayor Alfredo Lim. Anong sabi ng Diyos? Huwag kayong papatay! Ayan, pumatay sila. Dapat lang magbayad sila sa kanilang ginawang pagpatay. Yan! Sabi ng Diyos sa 10th Commandment, huwag kayong papatay. Pumatay sila. Dapat lang tanggapin nila yung consequence niya. Ang kulungan sa dahig. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na ating pagbibideo. Thank you. God bless us all. Bye-bye.